Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, absent tayo kahapon. Kaya today tayo magkakaroon ng mga reaksyon, no? Anyway, kanina nga habang nag-aaral ako, tinitingnan ko, pinapanood ko yung bagong live ni uh, Direk Freddy. Dahil ko naiisip si Direk Daryl Yap. Anyway, yun. Parang feeling ko I'm so exhausted. Gusto kong matawa, gusto kong So, pinanood ko yung bagong ni Direk Freddy. And doon ko nga napansin, nakita ko nga itong portion na to, tungkol sa pagpaparafi Tulfo, di umano, nawalan ng maleta worth 50 million ang laman. Okay? So, wala po akong, nakita ko na yung news na yan, nadaanan ko na yan sa aking FYP dyan sa TikTok. And hindi ko pinansin. Sabi ko, busy ako, dami kong ginagawa. Hanggang sa napanood ko na nga itong kay Direk Freddy. Ngayon, gusto ko magkaroon ng backstory. Ang pinaka-issue natin for the day, even before natin tingnan yung mga facts na yan, si Raffy Tulfo ba ang naka-resolve ng issue na to? O meron ng pagkukusang loob ang pamilya nung dumampot ng maleta? So, titingnan natin alin yung tama doon. Panoorin muna natin yung mga news even before that. Alahas at luxury items ang tinangay mula sa isang pasaherong nakaiwan ng maleta sa NAIA Terminal 3. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Okay guys, sinasabi na ito daw, no, itong tumangay, taxi driver, di umano. Okay. Mga kumikinang at naglalakihang singsing, relo at mga hikaw na tagtad ng diamante, at Hermes bag na kasing mahal ng 2 luxury vehicles. Ilan lang yan sa mga natangay mula sa cosmetic manufacturer na si Maricor Flores. Kanina, dumulog sa programang Wanted sa radyo si Maricor. Kwento niya, October 1 pa natangay ang kanyang gamit na aabot sa 50 million pesos. Guys, come to think of it, October 1 pa. So, if this is 2 days ago, 26 na ngayon, 24 siya nagpunta ng Raffy Tulfo in action ng RTIA. Okay? Now, dito, another question natin, follow-up question to, no? Within those days, no, sabihin na lang natin 22 to 23 days. Ano ang nangyari? Bakit umabot na itong nawalan ng maleta, tumakbo na kay Raffy Tulfo in action? Ano yung mga ginawa ng mga law enforcers natin? Like ng PNP, ng NBI. Actually, may nag-re-upload, no, ng programa ni Idol. So, in-scan ko lang. Wala naman akong interest na yan. Pero medyo na-alarma ako dito sa part na to. Nakausap ni Idol yung taga-NBI airport. So, magiging topic natin siya in a different video. But anyway, balik tayo dito. Balik tayo dito sa news. Ang halaga. Pero hanggang ngayon ay walang usad ang kanyang kaso na inilapit sa airport police ng NAIA. Sa kuha ng CCTV sa Bayfort Terminal 3, makikita si Maricor at kanyang assistant na lumapit sa dumating na SUV. Dali-daling sumakay si Maricor at iniwan ang hila-hilang maleta. Okay. Another question. Question number 2. Dahil nawala ang maleta na yan, meron din bang contributing factor etong owner? Dahil all of a sudden, iniwan niya. Sabi nga niya, doon sa kanyang interview, nagkaroon ng misconception between sa kanila ng driver at saka ng staff. Ang ginawa ng driver, as you can see, dumiretso siya doon sa staff, sa assistant, na naiwan yung maleta. Hindi ba dapat, well, sabi nga niya, aligaga daw siya. Okay, bigyan na natin yun sa kanya because she has some family concerns, no? Nagpapaano ang kanyang, kumbaga merong may sakit sa kanyang pamilya. And she was really in a hurry nung araw na nangyari yan. Pero, dapat, no,
lalong-lalo na guys, no? Lalong-lalo na. Kung mga hawak mong very, very, ganun siya katiwala sa driver niya at saka sa staff niya na maalagaan ang kanyang gamit. No? Imagine niyo yung maleta na yan, ang laman is nag-worth 50 million. Dahil sa pagkaaligaga mo, bigla mong binitawan. Siguro kung ako yan, with that worth, I will never ever let anyone hold it. I will guard it with my life. Okay? It's not that meron akong trust issue, pero 50 million is 50 million. Tama ba? Moving forward. Sa pag-aakalang kukunin ito ng kanyang driver. Nagkaroon lang na misconfusion sa amin ng driver ko. Kasi misconfusion pala. Sorry. all the while, normally kasi sa amin is ako talaga yung kukuhanan niya and then pagbubukas ng pintuan. But nakita ko kasi siya, nakita ko na siyang papunta sa akin. So, iniwan ko na yung bag. Knowing na dadalhin niya yung bag, isasakay na sa sasakyan. Inikutan niya yung staff ko. Kasi baka siguro... I really hope, no, dito sa punto na to, number one, maging lesson learned to para sa kanya. Okay? Huwag masyadong tiwala. Make sure lalong lalo na sa mga mamahaling bagay. Huwag kang maging komportable sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. It's not that I'm saying or I'm telling you na huwag kang magtiwala. Alam mo kung anong masakit? Kung may mawala sa'yo at sisisihin mo rin yung sarili mo. Dahil hindi ka nagkaroon ng extra care. 'Di ba? Imaginein mo from October 1 to 24? I can only imagine yung sleepless night na meron to, no? Kawawa rin, nakakaawa din. 'Di ba? Iniisip niya mas madaming dala. Tuliro at nagmamadali rin noon si Maricor dahil papunta siya ng Maynila para puntahan ng amang may sakit. Tuliro at papuntang Maynila. So, nasaan pala nangyari yon? Diba? Akala ko ba sa naiya nangyari yan? Pero bakit sinasabi rito, Tuliro at papunta rin ng Maynila? Weird. Somewhat nag-hysterical na ako kasi parang sabi ko, everything is there. Yun yung... Oh my God, baka siguro ako nahimatay na ako eh. Baka naging sisa na ako bigla niya. Paulit-ulit ko na sinasabi dun sa staff ko and dun sa driver ko na umiyak na ako actually. The reason why I'm rushing to ride the car is because I want to go to Asian Hospital because yung daddy ko is nasa ICU. And Grabe, no? Can you just imagine yung dobling dagok para sa kanya? Diba? Before that kasi sinasabi na nila na he's due for intubation. So kailangan ko siya makita bago siya ma-intubate. Oo, so parang I'm really parang drained and at the same time parang you're overthinking already. Nang makaalis ang sasakyan ni Maricor at ang mga pasahero sa paligid, isang lalaki ang lumapit at umupo sa naitang lalaki at ang mga pasahero sa paligid, isang lalaki ang mga pasahero. So nang makaalis ang sasakyan ni Maricor at ang mga pasahero sa paligid. Alin dyan yung sasakyan nila? Ito. Tama ba? Kasi ito yung pinapakita eh. Ang gulo naman nito. Kung babalikan natin Bay 4, hindi na natin alam kung anong Bay ito. Paligid, isang lalaki ang lumapit at umupo. Imagine niyo kung gaano katagal. 'Di ba? Gaano katagal? Kasi ang dami kung babalikan natin, ito yung isa, ang daming tao. 'Di ba? Wala naman yung maleta. Ngayon dito sa isa, biglang wala na, konti na, pero andun pa rin yung maleta. Ibig sabihin, itong taong to, inoobserbahan niya na yung maleta for a time. Ang nakakatawa, yung CCTV na nagko-control nun, hindi man lang niya napansin, hindi man lang niya nakita to. Na walang dumadampot. Mano man lang ba doon sa airport, pinapuntahan sa security guard na kunin to at ilagay sa lost and found. Imagine mo yung number ng tao. From ganito karami, biglang kumonti na.
na umabot na sa ganito, ibig sabihin yung maleta, ang tagal na nakatayo dyan. Bakit hindi nagkaroon ng malasakit yung nagkokontrol ng CCTV? Na-i-call niya yung attention ng security guard para damputin ito. 'Di ba? It's very impossible na walang tumitingin sa CCTV monitor. Tumapit at umupo sa naiwang maleta. Kasi it could have been very easy. Kung nagkaroon sila ng malasakit dyan sa CCTV control room na yan, hindi nangyari na dinampot to ng ganyan. At alam na alam nila, lalo na yung tumitingin sa CCTV, titingnan mo lahat yan. Alam mo sa sarili mo na hindi siyang may-ari niyan. Una sa lahat, kung namamonitor na maayos sa CCTV dito, okay, laging may tao guys ang nagkokontrol sa mga CCTV. Kung nakita niya na yung may-ari niyan sumakay na ng sasakyan, immediately, pinakuha na tong maleta na to, ipinasok sa loob, nilagay sa lost and found. 'Di ba? Tingalinga ang lalaki. Ilang saglit pa, sinakay niya ang bag sa hila-hilang trolley. Umupo pa ulit ang lalaki bago raw tuluyang naglakad palayo dala ang maleta. So, kita mo yung intention talaga, nakawin. Kasi kung walang intention nakawin yan, ibinalik yan sa loob, ipinasok yan sa loob. Guys, ang daming lumalakad sa NAIA pa. Lalo na sa NAIA Terminal 3. Ang daming palakad-lakad dyan ng mga pulis. 'Di ba? Malaking kawalan kay Flores ang mga alahas at gamit na nanakaw. Lalo't malaki ng bill ng kanyang ama na nasa ICU pa rin. Handa silang Oh guys, mahal ang Asian Hospital. magbigay ng 1 milyong pisong pabuya sa makakapagturo sa kumuha ng maleta. It is a reward that we will give to somebody who can provide us information that would lead to the successful apprehension and arrest of that person. And Imagine niyo pa, ano-ano lang yan si Attorney Villamor sa RTIA, pero nagkakaroon ng kliyente. of course, recovery of the out of the goodness of the heart of my client, si Maricor. Di ba? Wag lang kulang ha. Pag binalik, bibigyan niya pa ng 1 milyon yung tao. Patuloy na inaalam ngayon ng airport police ang pagkakilanlan ng salarin. Ang NBI naman maglalabas ng enhanced copy ng litrato ng suspect para mas mabilis siyang matuntok. Alam mo, this is a call for palitan yung CCTV dyan sa loob ng airport. 'Di ba? Imagine niyo ang mahal-mahal ng mga CCTV na nakakabit dyan, hindi pa mas malinaw, hindi man lang gawin 4K or something para ma-high-res ng maayos yung ano. On the top of that, palitan nyo na rin yung mga nagbabantay sa CCTV. 'Di ba? Obviously, may pagnanakaw dyan. Excuse me, na nangyari na hindi man lang binigyan pansin. Nagbabalita mo. Anyway, so that was 2 days ago. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa unang balita, GMA. 2 days ago, so mas bago to, pero pagdating dito, ang pabuya daw 500,000. Anong nangyari? Nawawala ang maleta ng isang pasahero sa NAIA sa kuha ng CCTV. Nakitang hindi niya ito naisakay sa sasakyan nang siya'y sunduin at kalaunay may lalaking dumampot sa bagahe. Yan ang unang balita ni Nico Wahe. Pasado alas 8 ng gabi noong October 1 nang lumapag sa NAIA Terminal 3 mula sa Cagayan de Oro ang cosmetic manufacturer na si Maricor Flores. Makikita sa CCTV na hila-hila ni Flores ang isa niyang luggage palabas ng airport. Nang makita niya ang kanyang sasakyan, binitawan niya ito at dali-daling sumakay. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Maricor na akala niya ay kinuha ng kanyang driver ang luggage. Naglalaman pa naman daw iyon ng mga alahas at mamahaling bags. Pero makikita sa CCTV na hindi ito naisama sa binitbit ng kanyang driver. Ilang saglit pa, may lalaking umupo at tinabihan ang maleta ni Flores. Hanggang inilagay niya ito sa isang trolley, saka umupo sa gilid. Maya-maya pa makikitang umaalis na ang lalaki habang tulak-tulak ang trolley kasama ang luggage ni Flores. Ayon kay Flores, nagmamadali raw kasi siyang sumakay ng sasakyan para makapunta na sa ospital dahil naka-confine ang amang may sakit. Ayon sa airport police, hinahanap na nila ang lalaking bumitbit ng maleta ni Flores.
Nagalok naman ng 500,000 na pabuya si Flores sa sino mang makapagtuturo Diba? Yung isa 1 million, ito 500,000. sa kinaroroonan ng suspect. Nakakaloka. Ito ang unang balita. Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Yeah, you know, I feel bad, no, dun sa nawalan. Bakit? Para lang maibalik sa kanya to, kailangan niya mag-shell out ng money. 'Di ba? Ngayon, ang nakakatawa, mismong pamilya ang nagbalik ng bag. How ironic, 'di ba? Yung tatay na niya, yung asawa niya ang nagnakaw, tapos re-rewardan mo yung mag-ina dahil sila ang nagbalik ng ano. How can you resolve that, 'di ba? Ngayon, andito na tayo sa moment of truth. Again, this is about 1 hour ago. So, naibalik na raw ang maleta. Andito na ito na yung sasagot ng tanong natin. Whether or not, si Idol Rafi ba ang nakahanap o kusa talagang binabalik yung maleta. Dahil na-in-use na. 'Di ba? Wait lang ha. Okay guys, pakinggan natin yung interview. Sa kotse lang po, hindi niya inal sa kanyang kotse, sa truck. Nasa kotse lang, sa loob ng kotse lang po niya iniwan. So inal sa kotse. Okay. Paano yung mga pasahero niya? Buti hindi tinangay ng mga pasahero niya. Nagbibiyahe siya tapos sa kotse niya. Nung kinagabihan po, tinawagan niya na rin po yung kilala niya po. Okay, so taxi driver. So, ang nangyari dito, yung nakakuha ng maleta, okay, yung nakakuha o yung nagtumangay ng maleta is ni-report na rin niya, no, na may nakuha siyang maleta. Pero 1 month po ito na nasa kanya, nasa kamay niya. So, nasa kotse lang to for 1 month? Hindi rin po namin alam kasi ang akala po talaga namin, nandun na po kasi inano na po namin yan pinalala-move na po namin. Akala po talaga namin, tapos na po. Pinalala-move nyo sa kanino po pinalala-move? Doon po sa sa address po nung kakilala po ng papa. Ipapalala-move pa lang. Pinalala-move na po. Napalala-move na po. Opo. Napunta na doon sa address ng Opo. kaibigan. Sino po yung kaibigan? Hindi ko po. Okay. Yung police po na. Ayun. So, may intention na ibalik yung yung maleta. No? Na ipinapadala nga sa pulis. So kinuha nyo ito dun sa pulis. So yung pulis, ano pong ginawa niya nung napalala mo po sa kanya? Ano pong ginawa niya? Kinausap ko po yun po. Kinausap ko po siya kung bakit po hindi po na ipapadala pa po sa may-ari. Ang sabi niya po, kailangan po yung papa ko po yung sumama. Kaso ayaw pong sumama ng papa ko po, natatakot po talaga siya. Sa DCR. Okay. So, radio station na lang. So, For the content. So, sa madaling salita, may intention. Ito nga yung problema dyan eh. Kung talagang intention mo was to take the maleta at ibigay sa lawful owner, bakit hindi mo iniwan sa loob ng lost and found ng airport? Kasi kung saan huling naiwan yan, dun yan babalikan ng may-ari. Knowing that, hindi nyo alam kung sino ang may-ari. Otherwise, kung yung maleta, which is very typical, kung yung maleta na yan may mga pangalan, it's always very, very easy for someone to call the owner. Ako, lahat ng maleta ko, lahat ng bag ko, whenever I travel, I make sure na may pangalan yung maleta ko, at least phone number, if not the name alone. Diba? pumunta po kayo sa isang radio station para doon sa Yung police lang po, sir. Yung police pumunta sa radio station at sabi turn over to. Pero alam na ng police ang laman. Hindi po, sir. sir. Paano nila malalaman? Doon natanggap nyo ng buong buo. Hindi pa rin alam. Lahat po kami wala pong alam kung ano. Nalaman na lang po namin no nakita namin po yung Post. news po. Opo. Yung post niya o yung post ko? Yung news po ata. Yung news! News sa TV5.
TV5. Yun, Yung menu sa TV5, doon yung tapos yun, nakita. natakot na po kami kasi nung araw po na nakita po namin yung video, tinanong ko po yung police kung ano po yung pwede ko pong gawin or pwede po namin gawin, kung asan po kami lalapit kasi nakakatakot din po may ano po. Okay, so nung nakita niyo po sa Frontline Pilipinas, primetime news yun sa TV5, doon medyo nagkaroon ng kayo ng kaba, concern, doon niyo na po nalaman yung laman ng alahas. So, tinawagan niyo po ngayon yung pulis na kung saan niyo pinalalamog to. Pinuntahan. Ano pong sabi niya? Sabi niya po, pumunta daw po kami sa kakilala po niya na nagtatrabaho daw po sa may OMA po. Ako na yun, sir. Kayo na po. Si attorney po. Opo. Pero nung pagpunta niyo po sa isang radio station para i-turn over, ano pong sabi ng reporter o anchor doon sa radio station na yun? Hindi po kami yung nagpunta po sa radio station. Yung police lang Yung po. police. Ano pong sabi doon sa police ng radio station? Yun nga daw po, ang sabi ayaw po ata nilang gawa daw po. Kailangan po yung nakapulot po yung pumunta doon. Yun po, nung time po na yun, nagkaroon na po ng problema, pumunta po kami ng Tayabas para po sa tito ko po. Okay. Di ba ma'am, kayo po subscriber ko? Yes, sir. Ba't di nyo dinala sa akin? Bakit? Wala naman kasi tabi sa radio station. Kaya alam niyo naman, diba dito sa akin, Bakit kailangan ibigay sa iyo, Rafi Tulfo? Hanip yan, no? programa ko. Di ko sa iyo binigay yan. Kahit intention nilang ibalik yan, parang lumalabas, ikaw pa naka-resolve ng issue. So, obviously dito guys, no, kitang-kita natin that, I don't know, if the sole intention was to help, hindi na kailangan i-ano ni Rafi Tulfo na sa kanya dinala. Okay? Any police station will do. Sa totoo lang, any police station will do. Sabihin lang nung nakadampot to start with na nadampot ko po itong maleta sa airport. Otherwise, ang ginawa sana nung dumampot, 'di ba? I'm not gonna say nakadampot. Kasi pag sinabi ko nakadampot, wala siyang intensyon na tangayin 'yan. Obviously, meron. Tumagal sa kanya ng napakatagal eh. Ilang araw. If the intention was really to bring it back to the owner, it's very easy guys. Dalhin nyo sa loob ng airport, ibigay nyo sa airport police o sa lost and found. Ganun lang yung kadali guys. Ako ilang beses, ako guys, hindi naman sa pag-aano. Maraming beses na po ako nakadampot ng mamahaling alahas sa UAE. Wallet na punong-puno ng pera. Lagi ko pong binibigay kung sino po ang police officer sa loob ng station. One very good example, no, nasa isang station kami ng metro dyan sa Dubai. May napulot po kami ganyang kakapal na wallet sa train station. Alam mo ginawa namin? Pumunta kami, lahat ng police station doon, ay lahat ng, or karamihan ng, tawag dito, ng train station doon, may police. May lost and found area din sila. Pero iniwan namin sa police. Yung pina-fill up nila kami ng form, na kami yung nakakapulot, tapos inano namin, everything is intact, wala kaming kinuha dyan or anything. Okay? So, nilagay yung particulars doon kung ano yung laman ng wallet. Iniwan namin yung pangalan namin at saka yung phone number. Alam mo kung ano nangyari? Minessage lang kami ng owner. Nag-thank you lang sa amin. Anong may-ari? Lokal ng UAE. Another one. Umattend ako ng isang seminar or something. Sa Abu Dhabi naman to nangyari. Nag-CR ako. Yung nauna sa akin, lokal. Naiwan niya ang tag viewer niya na mayroong mga punong-puno guys ng diamante. More or less ang presyo nun nasa 500,000 pesos ang isa. Tapos meron pa na siya naiwan na eternity ring na ganyang kakapal. When I say eternity ring, punong-puno ng diamante rin yun. So pagka-CR ko, pupunta ako sa lost and found sa ng area. Tapos yung may-ari pala nandoon. So tinatanong niya, naririnig ko na may tinatanong siya dun sa babae, no? Kung meron bang nagbalik. Dinescribe niya kung ano yung nawawala and I was just listening to her. Tapos sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya, gaano kalaki yung relo
dahil may iba-iba pong sizes ang relo. Sabi niya, it's for female, women's watch with full diamonds. Sabi ko, anong brand? Tinanong ko, anong brand? Sabi niya, Tag Heuer. Pati yung singsing, sabi ko, is this the one that you're looking for? Nakita niya, galing din ako sa CR. Tapos, sabi niya, sobrang nag-thank you sa akin. That's the intention, guys. Kung may nadampot kayo, kung saan nyo nadampot yun, humanap kayo ng nearest police station or humanap kayo ng lost and found area or sinorender kanino yung, kung ibigay nyo rin yung phone number. Diba? So that they can contact you. If you have a very good intention na ibalik yan. Diba? Ngayon, ang tanong, nasagot na ba? Si Idol Rafi ba ang nakarecover ng maleta? Hindi. Kusa pong binalik ng pamilya. They've been trying to look for ways to return it to the owner. Unfortunately, wala pong detalye siguro ng may-ari. Diba? Ito na ngayon yung sub-question natin. Kakasuhan kaya nung may-ari ni Miss Flores itong nagbabalik ng Kakasuhan niya ba? At the same time, ibibigay niya ba yung pabuya doon sa pamilya, sa mag-ina? Diba? Hindi po si Rafi Tulfo ang subscriber daw siya ni Rafi Tulfo. Ngayon ang tanong ni Rafi Tulfo, bakit hindi sa akin ibinalik? Bakit hindi mo dinala sa akin? Di bida ka na naman. Anyway, yun lang yun. It's either magkasa si Miss Flores doon sa tatay, no? Ng pagnanakaw, at the same time, bigyan ng pabuya yung mag-ina. Ako para sa akin, ako yan. Ako si Miss Flores, magsasampa ako ng kaso. Okay? Nakita naman kasi natin yung naging aksyon ng lalaki. Nagpalinga-linga, tinangay yung maleta, but since dahil hinahanap na nga, natakot na. Kasi kahit ibalik mo yan, okay, sinurrender mo yan, may kaso ka pa rin. Not unless nasa power yan ni Miss Flores, whether or not magtutuloy siya ng kaso. Parang ganito na lang yan give and take Yung tatay mo nagdakaw ng maleta ko, ibigay ko sa inyo 1 million. Ito yung pwede mangyari Ito yung mga senaryo. Pwede ko ibigay sa inyo yung 1 million. At the same time, okay, ito na yung at the same time. Nakasuhan ko yung tatay mo. Or, hindi ko nakakasuhan yung tatay mo, hindi ko na rin ibibigay sa inyo yung 1 million. Siguro mas interest ng pamilya na yan okay na sa amin, walang 1 million, wag lang makasuhan yung tatay ko. Diba? But at the end of the day, si Miss Flores pa rin na syempre magde-decide saan. Parang binibigyan ko lang kayo ng overview. Meron kami sa Ulan ng Bayan. Saan? Sa Ulan daw ng Bayan, which is totoo naman. No, may sa Ulan Bayan. Noon pa man, meron ng saulian ng bayan yan si Rafi Tulfo sa RTIA. We've helped millions of... Anyway, so, yun lang guys. Hindi nagmamatter again na dapat ba lagi kay Rafi Tulfo. Siyempre, thank you din sa pamilya, sa mag-ina, na in-end yung agony. Ako para sa akin, ang importante is ma-end yung agony ng may-ari, si Miss Flores. Diba? At the same time, sabi nga nung anak, kinagabihan, sinabi nung ama na may nakuha siyang maleta. And from those days, from that day, tama ba? They were already encouraging the father na ibalik. Kaya yung tatay, in-approach yung kakilala niyang pulis para mabalik. The question is, bilang pulis, bakit hindi mo alam kung ano dapat mong gawin dyan? Guys, instinct.
Simple lang. Tatanungin niya yung lalaki, yung dumampot. Saan mo ba nakuha yan? Sa airport. Alika, samahan kita. Dadali natin sa airport. Ibalik natin sa airport para yung may-ari, no, based dun sa tag. Ito lang yan, guys, no. Dun sa tag ng airport, nakalagay yung details dun sa nilalagay ng airport na tag sa mga maleta. Malalaman ko sino may-ari. It could have been very easy for these people to contact the rightful owner, which is si Miss Flores, di ba? So, nakikita mo yung lapses of judgment ba yan? O diyan maglalaro yung, ano ba yung intention? Ano ba yung naging intention? Kitang-kita naman sa video. Ang intention was really to take the bag or to really, to bring home the maleta. Unfortunately, hindi nga lang niya alam. Alam niya. I mean, bilang isang taxi driver na madalas dyan sa airport, alam niya yung value ng maleta. Mamahalin ang maleta. Ibig sabihin, ang laman niyang maleta can be mamahalin as well. Yun lang, may pamilya siya na hindi tinolerate kung ano man yung intention niya further than, bringing the maleta home. Diba? Anyway, I'm very happy, of course. Congratulations, Miss Flores. Finally, nakuha mo na yung maleta mo. Kahit pa paano. Diba? Ako para sa akin, again, in the spirit of sabihin na lang natin, hindi ko encourage sa'yo na wag mong kasuhan. Sabi nga nila, Duralex said Lex, the law may be harsh but it is the law. And but until at the end of the day, ikaw pa rin po magde-decide diyan. 'Di ba? So, it's between you and your judgment kung dapat mo bang kasuhan, lalo na pamilya niya, mismong mag-ina niya pa nagbalik sa'yo. At kitang-kita naman dyan sa news ng TV5, walang nangyaring masama. At sabi na nga rin nila, there was really an intention to return the luggage sa'yo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin para mas masaya. Have a good evening guys.